Ito po siya. 2 minor de edad, tagapagpakain ng manok kasama pala sa pinaslang doon sa missing sa Bungero. Tignan nyo. Sabi ko nga sa inyo, doon sa war on drugs, meron ding minor de edad sa tukhang-tukhang ni Digong na namatay. Kasi, drug war ni PRRD may kinalaman sa missing sa Bungero. Diba, mga kababayan? So, ito, mga kababayan, ay gusto ko lang ipakita sa inyo, ha? Ito. Asan ba yon? 2 minor de edad, kasali pala sa pinaslang. Ito, pakinggan ninyo, ha? 2 minor de edad ang kasama umano sa pinaslang gaya ng mga nawawalang sa Bungero. Ayon po yan sa isa sa mga akusado na si alias Totoy sa eksklusibong panayam sa kanya ng GMA Integrated News. Nako. Saksi, si Emil Sumang. 2 minor de edad, kasali sa pinatay. Nako, tagapagpakain lang ng manok. 34 na binansagang missing sa Bungero, 2 sa kanila ang minor de edad. Ang 14 anyos na si Maison Ramos at 17 anyos na si John Paul De Luna. Tagapagpatuka raw ng mga panabong na manok sa Catarawan, Quezon ang trabaho nila. Noong December 2021, sumama sila at mga kaibigang sina Nazareno Viscante, Ricky Boy Ignacio at Ariel Teposo sa kanilang amo sa isang derby sa Santa Cruz, Laguna. Nakabalik umano ang mga amo ni na Maison, pero ang 5, kabilang ang 2 minor de edad. Tignan ninyo, mga kababayan. 2 na mga minor de edad ay kasama pala sa pinaslang, no? Doon sa mga nawawalang missing sa Bungero. Diyos mio, Marimar. Kita ninyo? Ito, continue natin. Hindi na. Ang sasakyan po ay hindi na po bumalik. Tapos po ay may nag-report po sa amin na natagpuan po yung sasakyan doon sa Taguig. Ano nga bang nangyari sa kanila? Sinagot dyan ang isa sa mga akusado na si alias Totoy nang makausap sa telepono. Oy, Banat Boy! May love shoutout sa'yo. And kay MG Recording Studio Production Essence Band. Ay, may love shoutout sa inyong lahat dyan. Magandang gabi. So, ito na nga, mga kababayan. Tignan ninyo. Ultimo 2 tagapagpakain ng manok or tagapagpatuka ng manok. Dinedo. So, wala nga. No? Walang pagkalayo-layo. Hindi natin makaligtaan na itong missing sa Bungero case ay may koneksyon talaga or konektado talaga ito sa tukhang ni Duterte. Nako po, mga kababayan. Sino nga ba at saan nga ba napunta itong 2 minor de edad na tinabla? Ito po, mga kababayan. Ng pamilya ni Maison. Ako na magsabi sa inyo, pasensya na, pero lahat walang nakaligtas. Sa amin po ay sobrang laking tulong po, sir. Napakasaya po namin at kahit paano po sa pakikipaglaban po namin ay nagkaroon na po ng magandang linaw. Nakausap din si alias Totoy ng mga kaanak ni Michael Bautista na na-videohang nakaposas at inilalabas sa sabungan sa Santa Cruz, Laguna din. May kumuha po sa lang iba, hindi po kayong kumuha nun? Si alias Toto at si alias Dudong ang may bitbit niyan. Sana marinig ng lahat na malabasan ng warrant of arrest yung 2 na yan. Ang pasasalamat po namin sa iyo, abot langit na po. Kasi ito lang po talaga iniintay namin na magkaroon ng isang tao na makonsensya. Na-dismiss man yung kaso namin, pero sa pagkakataong to, nabigyan na po siya ng linaw. Ang 2... Tignan ninyo, kung sino pa yung namatayan, sino pa yung nawalan, na-dismiss pa. Ganyan kawalang hiya yung ating Korte Suprema sa panahon ni Digong. Biruin ninyo panahon ni Duterte, kapag pinatay ang kamag-anak mo at magkaso ka, dismiss, ikaw na nga namatayan, ikaw pa yung talo. Tang-inang administrasyon na yan, mga kababayan, nakakaputang ina. Kaya dapat lang yan sa'yo dyan, Digong. Butot balat ka na dyan. Kahit magmukha kang unyango dyan, singkolor ka na ng pader dyan sa kulungan, mamatay ka dyan, putang ina ka. Ganyan kawalang hiya, mga kababayan ng administrasyon ni Duterte. Sila na yung namatayan. Itong 2 minor de edad. Nawala. Kinasuhan yung 2 bumitbit. Na-dismiss ang kaso. Aba, putang ina naman. Napakagaling.
Ganyan kamukhang pera, tapos sasabihin ngayon ng kampo ni Digong na meron tayong sariling sovereignty, meron tayong sariling batas, dapat dito sa Pilipinas litisin. Putang ina, kung dito litisin yan, 3 araw lang yan, nakalaya na yan. Mapariho lang kay Gloria Arroyo yan, may bracket sa leeg. Tapos kung sino ang presidente sa sunod na taon, pagkatapos, tanggalin na agad. Di ba? Yung bracket at napardunan. Di ba? Putang ina, ang galing. Tignan ninyo. Sa kaso ni Gloria Arroyo na ZTE deal, binigyan ng pardon si Gloria, tinanggal ang bracket, nakalaya. Pero si Jun Lozano, 13 years. Nabalitaan ko lang kanina, si Jun Lozano, kakalaya pa lang. Si Gloria, matagal nang lumaya, nakailang beses na naging congresswoman. Ganyan po kadumi ang Korte Suprema, lalo na kapag ang ating gobyerno ay saksakan ng karumaldumal at katarantaduhan. Diba? Jun Lozada po, hindi Lozano. Lozada, ha? Tignan nyo, mga kababayan. Tanungin ko kayo, maawa pa ba kayo kay Digong? Tignan ninyo, pamilya nung namatayan, nagpapasalamat pa dun sa akusado kasi nagsalita at na konsensya, kahit dinismiss ang kinaso nila. Putang ina. Si alias Toto at si alias Dudong ang may bitbit niyan. Sana marinig ng lahat na malabasan ng warrant of arrest yung dalawa na yan. Ang pasalamat po namin sa iyo, abot langit na po. Kasi ito lang po talaga hinihintay namin na magkaroon ng isang tao na makonsensya. Na-dismiss man yung kaso namin, pero sa pagkakataon... Na-dismiss man yung kaso namin. Putang ina. Sila na nga. Diyos ko. Si Jun Lozada, siya yung whistleblower, siya pa yung nakulong ng matagal. Si Gloria na gumagawa, nakalaya. Bakit? Kasi kinampihan ng kapwa niya politisyan na isa ding din. Ewan ko ba? Bakit ganyan? Kaya nga sabi ko sa inyo, yung impeachment ni Sara, wag na kayong mag-expect na matuloy yan. Kasi kakampihan yan ng kapwa niya politisyan na pareho din sa kanya. Sila yan, nagkakampihan. Kasi ganun lang naman yan eh. Same feathers, flocks together. Kung demonyo ka, demonyo din ang tutulong sa'yo. Tandaan ninyo mga kababayan, ang impeachment, nilagay yan sa konstitusyon para protektahan ang taong bayan. Laban sa mga politisyan na ginamit ang kanilang kapangyarihan or inabuso ang kanilang kapangyarihan or nagnakaw ng pera sa kaban ng bayan. Pero saan ginamit ng mga senador ang impeachment? Doon sa akusado. Niligtas nila si Sara sa impeachment. Na which is, ang impeachment ay para sa atin yan. Ganun sila. Alam nyo na, sa sunod butuhan. Sabi ko nga sa inyo, sayang lang eh. Naniwala kay Digong noon, tinanggal lahat ng mga liberal na senador. Na which is, yung mga liberal na senador, yun yung marunong makipaglaban. Tignan ninyo ngayon. Si Risa Hontiveros lang ang kaisa-isang senador na lumalaban dyan. And the rest, ewan ko lang. Ewan ko lang kay Tito Soto. Ewan ko lang kay Ping Lacson. Si Risa Hontiveros lang ang nakikipaglaban dyan. Ay, Diyos ko. Ay, ambot na lang. Continue. Nabigyan na po siya ng linaw. Ang dalawang lalaking inalyasan ni alias Totoy, pinangalanan na raw niya sa kanyang affidavit na isusumiti na niya sa lalong madaling panahon. Kasama raw sila sa mga sasampahan ng kaso kaugnay ng pagkawala ni Bautista at 3 pang kasama nang mag-derby sila sa Laguna noong April 2021 na sila Domingo Carable, Jason Amoroto at Erlindo Tajo. Ipapasa rin daw ni alias Totoy sa mga otoridad ang hawak niyang video kung saan makikita ang lalaking tila nakagapos habang tinatanong ng ibang lalaki. Hindi aninag ang mukha ng lalaking nakagapos dahil balot ito ng mask. Pero ayon kay alias Totoy, ito si Ricardo Jonjon Lasco. Si Ricardo Jonjon Lasco. Actually mga kababayan dito ninyo i-realize ngayon na si PBBM weak. Si PBBM bangag.
Si PBBM addict. Alam nyo kung bakit yan ang laging sinasabi ni Duterte na si PBBM weak leader, bangag, addict? Para ang isipin ng taong bayan, si Marcos walang kwenta. Pero ngayon, mapagtanto-tanto ninyo, mga kababayan, na kung hindi dahil sa Marcos administration, hindi mabubulgar ang baho at kabulastugan ng mga Duterte. Yun po talaga. Sino ba ang presidente last 2020? 22, bago bumaba. Diba si Digong? Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, kaya lagi nilang sinasabing bangag, adik, weak leader. Kasi hindi kasi sumusunod sa gusto nila. Kaya nga sabi ni PBBM, kaya sila galit sa akin kasi hindi ako sumusunod sa gusto nila, hindi ako mahahawakan sa liig. Kaya sila galit sa akin kasi hindi ko tinupad ang kahilingan nila. Parang si Chavit Singson. Oh, tignan nyo na, nanumbat na. Yeah? Kala mo naman, pag siya ang tumakbong presidente, manalo. Laki daw nang natulong niya kay PBBM. Ending, nung siya nga ang tumakbo, umatras. Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, wala talagang pag-asa. Kailangan natin palitan. Pilipino, utang na loob, credit inside sa English. Gumising na kayo, oy! Hanggang kailan kayo magpauto sa mga ganyang kaik-ikan? Ma'am Kanji Official, maraming salamat sa iyong 8 Hong Kong dollar super sticker. Thank you so much. Continue. Dinukot siya sa kanilang bahay sa San Pablo, Laguna noong August 2021. Bilang master agent, binigyan ng prangkisa si Lasco para makapagpalabas ng online sabong. Sa kanya tataya ang mga sabongero at ang kita, kaya nga Ma'am Herskri, may bahagi ang nagbigay sa kanya ng prangkisa, pati siya. Actually mga kababayan, sa totoo lang, mas maganda pa yung mga senador na liberal noon. Yung sinasabi nilang si Franklin Drilon, sino pa? Si Marojas, si Pimentel, sino pa? Jambi Madrigal, sino pa? Yung mga old, diba? Kaysa sa ngayon, walang mga kwenta. Si Gingguna, Lacson, yan dapat Tito Soto, yan yung mga luma. Diyos ko po, mga kababayan. Diba? O, tignan ninyo, Billionaire News. Bukod sa na-identify ang 15 pulis, ang Miriam, DOJ mayroon pang tinitignan na Trillanes, 25 to 30 na miyembro ng PNP na posibleng dawit sa pagkawala ng mga sabongero. At base sa intelligence ng ahensya, may kinalaman umano ang drug war ni former President Rodrigo Duterte sa kasong ito. Narito ang report ni Ivy Reyes. Ito na. This investigation is not at all personally driven or directed at any particular group of persons. Ito ay ebidensya lamang. Nadadawit man ang pangalan ni business tycoon Charlie Atong Ang at actress na si Gretchen Barreto, nilinaw ng Justice Department na hindi sila nakatuok. Actually mga kababayan, sa nagtanong po kung hindi ba pwedeng i-cancel yung mga passport ng mga sangkot dito sa missing sabongero. Mahirap po kasi mga kababayan na i-cancel agad yung kanilang mga pasaporte kasi hindi pa po sila mismong nakasuhan sa DOJ. Hindi pa kasi natutumbok. Pero dapat sa ibang bansa mga kababayan, correct me if I'm wrong, kapag once na kasi ikaw ay nasangkot dyan sa issue na yan, di ba i-hold ka agad, hahawakan ka agad, di ba mga kababayan? Dito kasi sa Pilipinas, hanggat hindi napatunayan, hindi hanggat may lagay, hindi hanggat may iaabot, wala Kaya nga minsan si PBBM, actually napansin ko ngayon, nahihirapan po talaga si Pangulong Bongbong Marcos maghanap ng tauhan or miyembro ng gabinete na matino. Kasi ngayon lang, katulad niyan, kakapalit lang niya sa PCSO ng chairperson. Nadawit na naman kay Atong Ang. Makailang araw na sibak na naman yan. Yung isa, sinibak, nilipat lang ng pwesto. Di ba? Mahirap, nahihirapan si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon mga kababayan, sana sa sunod eleksyon, makahanap tayo ng Pangulo ng Pilipinas na katulad ni Marcos. Hindi nadadala sa pera. Kasi ang hirap po talaga kumuha ng miyembro ng gabinete. Kung sinanay mo na sa korupsyon yan,
hindi na mawawala yan. Meron nga tayong kasabihan, unang problema, okay pa. Pangalawang problema, okay pa. Pangatlo, hindi na problema yan. Sakit na yan. Nakasanayan na nila yan. Kaya nga si PBBM nahihirapan siya kumuha ng mga staff eh. Yung ilalagay niya sa ahensyang ganito, ahensyang ganyan. Katulad ngayon sa DOH. Malayo lang yan, mapapalitan na naman yan. Bakit? Tingnan nyo, may hospital na naman nagreklamo na hindi nabayaran ng DOH. Tapos yung DOH secretary, gala dito, gala doon, gala doon. Wala namang ginagawa. Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, sana kumuha tayo ng presidente na hindi na i-impluwensyahan. Mahirap kasi. Alam mo yung bilyonaryo na sila, gusto pang maging trilyonaryo? Alam nyo yun? Continue natin, mga kababayan. On sa iisang tao lang. Pero sa lahat ng witnesses sa kaso Ma'am ng mga nawawalan Nora sa Duro, Bumero, salamat tingin po. ng ahensya, credible ang mga pahayag at isinumiting dokumento ni Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Credible Dahil sa daw. mga narikobe na sako ng buto sa Taal Lake nitong mga nakaraang araw, sinabi ni DOJ Undersecretary Raul Vasquez na mukhang hindi na lang basta haka-haka ang statements ni Totoy ngayong may mga lumilitaw na hinihinalang ebidensya. Diba? Tita Sepsi, ayan, ang sabi ni Tita Sepsi, may mangyayari bang hustisya lahat ng yan? Kung kay BP nga, parang walang napuntahan, ano na lang ang ibang maliit na issue, nakakalungkot maging Pilipino. Kaya nga, Tita Sepsi, kung pwede nga lang sana magpakagat ako sa vampira dyan sa Europe para maging vampire ako at maging European ako. Hindi na ako uwi ng Pilipinas. Kaya ito, mga kababayan, once na nagtrabaho kayo sa abroad, umuwi na lang kayo pag ugod-ugod na kayo. Huwag kayo dito sa Pilipinas maglagi. Nakakasura tong bansang tong putang inang bansang to. Sa totoo lang, nakakamura talaga ang Pilipinas, sa totoo lang. Kung kayo man ay willing mag-asawa ng kano, magsi-migrate na kayo. Kasi dito sa Pilipinas, sa totoo lang, politiko ang naghahari. Hindi tao. Ang pangit ng bansang to. Nakakamura talaga, sa totoo lang. Kaya kung kayo mga OFW, wag na kayo umuwi sa Pilipinas. Umuwi na lang kayo kung hindi na talaga ninyo kaya magtrabaho. Sabi ko nga dati, kapag ako makatrabaho sa ibang bansa, uuwi na lang ako pag ugod-ugod na ako. Sa totoo lang, ang hirap. Ganito, ang sabi, dito ka sa Pilipinas, nandito ang pera. Putang ina, nandito talaga pera. Bakit? Tignan ninyo. Napakadaming lugar sa Pilipinas, puro mahihirap, pero yung mga senador, congressman, gobernador, mga namumuno sa mga lugar na yan, mga mansyon ang bahay. Samantalang yung kanilang constituent at nasasakupan, naghihirap. Totoo yan. Kaya yan ang advice ko sa inyo, mga kababayan. Huwag na kayong umuwi ng Pilipinas. Kung magtrabaho kayo abroad, tuloy nyo na yan. Umuwi na lang kayo. Pag ugod-ugod na kayo, yung magre-retired na, tsaka na lang kayo umuwi. Ako, alam ko na Tumanda ako ng ganito, umidad ako ng ganito, walang improvement ang Pilipinas. Meron tayong presidente ngayon matino, ang mga tauhan naman niya, puro bulakbol. Wala. Diba? Meron tayong presidente na gustong linisin ang ating bansa, marami namang aangal. Bakit? Kasi nadadawit din sila. Katulad niyan, itigil ang korupsyon sa DPWH, maraming aangal. Ay, wag ganun, PBBM, hindi ganyan. Bakit? Kasi natatakot masisilip ang kabulastugan nila. Ngayon, gustong linisin ang Department of Health. Maraming aangal. Ay, wag mong tanggalin, wag mong palitan. Bakit? Kasi masisilip sila pag binubuklat Diba? Lahat ng ahensya sa gobyerno, pag iniisa-isa ni Marcos yan, maraming matatanggal dyan. Dapat nga, ang ating bansa, gayahin na lang natin ang Amerika Bakit? Yung wala na bang Congress, wala ng kagawad, wala ng barangay chairman, wala ng iski councilor, iski chairman, yung pulis na lang diretso ba? Mayor, tas congressman na lang o gobernur. Yung wala na dapat mga echiburitse kasi alam nyo, yung mga mabababa na mga chairman, mga vice governor, mga ganyan-ganyan, yan yung dagdag pasahurin lang yung mga putang inang yan Sa totoo lang huwag kayong magalit sa akin, hindi ko naman nila lahat. Pero, kung tutuusin, dagdag pasahod lang yan. Ito sa barangay, huwag kayong magalit sa akin, yung mga barangay official na nood sa akin ngayon. Real talk lang. Kapag may gulo ba, tumatakbo ba ang kagawad o chairman or tanod? Sinong mauuna? Kapag may gulo sa barangay,
Sinong unang pupunta? Chairman ba? Kagawad o tanod? Di ba tanod? Pero magkano ang kinukuha ng tanod? Honorarium lang. Pero si kagawad, si chairman, sahuran. Di ba? Kita ninyo? Pag may riot, may bugbugan, tanod. Pero yung sahod ng tanod, honorarium. Pagkadating ni tanod, tatawag kay kagawad. Pagdating kay kagawad, tatawag kay chairman. Pagdating kay chairman, tatawag ng pulis. Bakit hindi yung pagtatanggalin lahat yan, magpulis na lang? Pulis lang din naman pala ang susugpo. Di ba? Minsan din, ang pulis, isa din. Di ba? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, yan. Number 1 dyan ang pahirap. Na instead na yung ipasahod mo sa napakaraming barangay chairman, barangay councilor, na ilaan nyo na lang sa health yan. Ilaan nyo na lang sa universidad yan. Kaysa ipasahod mo sa mga putang inang yan, mga kurakot din naman. Aminin nyo sa akin. Ngayon nga, may pautang ako sa mga barangay kagawad. Hanggang ngayon, hindi pa bayad. Bakit? Quarterly ang sahod. Pagdating ng sahod, kinuha na nila. Asan yung bayad para sa akin? Pag hindi magbayad sa akin yung mga kagawad na nangutang sa akin, isumbong ko kay Isko yan. May nangutang sa akin ngayon barangay, sakop ni Isko. Yung sahod nila, bininta sa akin. Totoo yan. Kung nanood ka man sa akin ngayon, Mac, magbayad ka na, animal ka, pistingyawa ka. Sumbong talaga kita kay Isko. Tignan mo, matanggal kayo dyan. Bahain pa naman yung lugar ninyo. Kano lang sahod ng tanod? Pag may gulo, tanod ang tumatakbo. Nasaan si kagawad at si chairman? Tapos pagdating kay kagawad chairman, tatawag sa pulis. Pulis lang din pala ang maghusay ng kaguluhan. Tanggalin nyo na yung tatlo. Tanod, kagawad, chairman. Pulis na lang. Di ba? Ganun yun. Di ba? Kaya Diyos mio, Marimar, trantado talaga ito ating bansa, no? Yun nga lang, bagamat ilang linggo na umuugong ang balitang ito, hanggang ngayon wala pa ring formal na reklamo mula sa kahit na sino. Kaya paano nga magkaroon ng reklamo na mismo yung rireklamuhan mo bayad? Di ba? Paano ka magreklamo at paano magreklamo yung mga pamilya ng mga nawawalang sa bungero na kapag nag-file ka sa Supreme Court, kapag nag-file ka sa DOJ, nag-file ka sa Ombudsman, madidismiss. Bakit? Kasi malaki bigay nung kalaban eh. Kaya nga si Emil Sumangil, delikado buhay eh. Kasi bilyonaryo kalaban. Yan ang sakit ng ating bansa. Tapos sasabihin lang, ipauwi si Duterte. Kasi meron tayong sariling konstitusyon, meron tayong sariling batas. Dito na litisin. Putang ina, walang kwenta yung litis-litis ninyo. Di ba? Kaya kayo din, kayo mga putang inang butante, magising naman kayo, oy. Akala nyo, siguro pag iboto nyo yung mga gusto nyo yung politician sa sunod, uunlad ang buhay ninyo. Iboto ninyo politician, yung may malasakit ba, yung may napatunayan, may nagawa. Huwag nyong iboto yung politician na porket apelyido niya Duterte, apelyido niya Marcos, iboto mo na. Pag nakaupo yan dyan, putang ina, walang gagawin yan. Babawiin lang nila yung gastos nila. Example ko sa inyo, iboto nyo si Biko. Yan, si Biko Soto. Si Trillanes. Yan, si Yuntiveros. Yan, iboto nyo yan. Yan, tatlo na yan. Yan pa lang yung nakikita kong matino. Di ba? Wala eh. Hirap. Hirap sa Pilipinas. Para ka lang tumaya ng loto kapag eleksyon. Para kang tumaya ng loto. Wala kang kasiguraduhan. Manalo ka ba o hindi? Gasayang ka lang ng boto. Gasayang ka lang ng taya. Yeah. Yan ang problema kaya mga Pilipino. Lalo pag OFW. Huwag na kayong umuwi sa Pilipinas. Umuwi na lang kayo pag mag-retire na lang kayo. Ayan, Robredo. Ayan pa. Yan yung mga piliin ninyo. Diyos mio, Marimar. Putang ina yung ibang politician. Porkit apelyido ganito, apelyido ganyan, boboto nyo na. Huwag. Yeah. Sunod. Mga kababayan. Ito pa. Alias Toto.